Bilang isa sa mga pangunahing paliparan ng Alemanya at isa sa 20 pinakamalaki sa Europa, ang paliparan ng Dusseldorf ay abalang-abala. Maagang hapon ng Abril 11, 1996 at gaya ng nakasanayan, sunod-sunod ang pagdating ng mga pasahero. Punong-puno ng mga pasahero ang unang palapag ng Terminal A. Habang ang ilan ay naghihintay ng kanilang mga bagahe, ang iba naman ay nagmamadaling pumunta sa departure gates para makahabol sa susunod na flight. Daan-daang tao ang naglalakad, walang kamalay-malay na may nakatagong sakuna, 10 talampakan sa itaas nila. Isang driver ng taxi ang nasa lugar, naghihintay ng mga pasahero. Sa isang masikip na terminal, siya ang unang nakapansin ng kakaiba. May mga spark na nahuhulog mula sa drop ceiling sa arrivals area. Alas 3:33 ng hapon, 2 bumbero ng Airport Fire Department ang dumating sa lugar. May amoy sa hangin na hindi nila mahanap ang pinagmulan. Parang may umuusok na instalasyong elektrikal. Itinuro ng tindera mula sa flower shop ang manipis na haligi ng usok na lumalabas sa vent. May suno. Nagliwanag ang kisame at bumagsak ang nagbabagang baga. Walang oras para mag-aksaya, kaya agad inalerto ng mga bumbero ang buong fire brigade ng paliparan. Makalipas ang ilang minuto, dumating ang 12-12 ng bumbero. Dala nila lahat ng gamit nila, pero di sila nakakita ng apoy. Nakatago ito sa ibabaw ng mga tile ng nakababang kisame. Pagkatapos, bandang alas 3:58 ng hapon, lumitaw ang apoy ng buong lakas. Ang kisame sa buong terminal ay nilamon ng apoy. Nasusunog ang paliparan at napakalaki ng apoy. Noong hapong iyon, ang mga welder ay nagtatrabaho sa expansion joint sa daanang nakaangat sa itaas ng Terminal A at nagsimula silang mag-welding ng alas 1 ng hapon. Hindi nila alam ang mga panganib na nalilihan nila. Maliit na patak ng tunaw na metal ang nahuhulog sa ibabaw ng terminal. May patong ng polystyrene insulation sa pagitan ng kisame at kalsada na madaling magliyab. Mahigit 2 oras umiinit ang insulation hanggang umabot sa antas ng flashover. Napuno ng mga gas mula sa mabagal na pagkasunog ng polystyrene ang saradong espasyo sa itaas ng kisame. Nang umabot sa pinakamataas ang temperatura ng mga gas, sabay-sabay silang nagliyab sa buong terminal. Sa isang iglap, nilamon ng napakalaking apoy ang buong kisame. Nakakagulat, walang alam ang mga bumbero ng paliparan sa pag-apula ng sunog sa loob ng gusali. Sinanay sila para sa pag-apula ng sunog sa eroplano. Tinawag noon ang Dusseldorf Fire Brigade at dumating sila sa paliparan ng alas 4:07 ng hapon. Sa puntong iyon, kumalat na ang apoy sa ikalawang palapag ng terminal. Sobrang laki ng sunog para sa 2 fire truck at isang water tanker na rumesponde. Pagkalipas ng 8 minuto, inutusan ng commanding officer ang lahat ng unit sa lungsod at mga kalapit munisipalidad na tumugon agad. Ang brigada ng bumbero ng lungsod ng Dusseldorf ay binubuo ng mga regular at voluntaryong bumberong nakatalaga sa 7 regular na istasyon at 10 voluntaryong istasyon. 120 na permanenteng bumbero at 250 na voluntaryong kawani sa bawat shift. Kasama ng mga bumbero mula sa paliparan at kalapit na mga munisipalidad, 701 na bumbero at 215 na sasakyan ang naroon sa lugar upang apulahin ang apoy at iligtas ang mga tao sa loob. Matagal nang hindi nakaranas ng ganitong kalaking sunog ang mga bumbero ng Dusseldorf. May isang gumamit ng hose na may 50 galon kada minuto pero hindi pa rin nagtagumpay. Napigil ang nilang apoy nang gumamit sila ng hose na 4 na beses mas malaki. Nang tawagin ang brigada ng bumbero ng lungsod, bandang alas 4:07 inutusan ng alarm system ng paliparan ang mga biyahero na lumikas sa gusali. Sa umpisa, inakay ng boses ang mga tao sa maling direksyon papunta sa nasusunog na lugar. Mabuti na lang, agad nakialam ang mga bumbero para itama ang mali at maiwasan ang trahedya. Pagkatunog ng pangkalahatang alarma, nailikas na ang unang palapag ng terminal. Gayunpaman, may mahigit 2,000 tao pa rin sa ikalawa, ikatlo, ika-4 at ika-5 palapag pati na rin sa katabing paradahan. Kaunti na lang ang oras nila dahil mabilis kumalat ang apoy. Tinubok ng apoy ang lahat ng inventaryo sa unang palapag ng terminal, kabilang ang rubber conveyor belts na naglabas ng makapal at bilikadong usok. Kumalat ang usok at apoy sa mga hagdanan, mga bukana ng eskalator at mga duct ng kable at hangin sa kisame papunta sa ikalawang palapag. Ang ikalawang palapag ay 30 talampakan ng taas, dobleng taas ng unang palapag pero mas maliit ang sukat. May mezzanine na ikatlong palapag na may mga airport lounge at parehong palapag ay agad na puno ng usok.
Habang nilalabanan ng ilang bumbero ang apoy sa unang palapag, ang iba nilang kasamahan ay sumasagip ng mga tao sa itaas na palapag. Nagtipon ang mga paramedic sa harap ng paliparan para gamutin ang mga nasugatan, karamihan ay may problema sa paghinga. Mas pinahirap ng makapal na usok at init ang paghahanap ng mga bumbero sa mga tao sa terminal. Hello, ang Constant, sinusubukan namin. Hindi na namin makuha ang frequency area dito sa loob. Subukan ninyo makalabas dyan. Meron kaming mas malaking sunog ang tinitingnan namin. Subukan ninyo makalabas kahit pa paano. Hindi pwede. Basagin ang mga bintala, ginagawa na ng mga tao ngayon. Oo, lumilipad kami kahit saan. Mula sa airstrip, papuntang Czechia. Kahit saan mula sa aviation, papuntang Czechia. Kapag bumagsak ang pader, tama. Kailangan namin ng tulong, di kami makatingin. Lahat na emergency status ay nagamit. Pakiusap, tumanda kayo. Kailangan namin ng tulong. Siyam na pasahero ang natrap sa self-service lounge ng Air France sa airport, walang staff na gumabay sa kanila papunta sa kaligtasan. Maraming tawag sa telepono ang ginawa mula sa lounge. Ang huli ay nung 4-19. Hello? At nandun kami sa itaas niyan. Parang niliko ka lang sa kanto. Quick check sa itaas na Lufthansa. Nasa Lufthansa ako. Quick check-in. Sige. Okay. At dun sa itaas, akyat na sa agdan. Sige. Bagamat inilarawan ng isa sa mga tumawag ang kanilang kinaroroonan, wala ni isa sa mga tagapagligtas ang pamilyar sa ayos ng terminal. Kahit 25 talampakan lang mula sa pinakamalapit na daan palabas, lahat maliban sa isa ay namatay dahil hindi makahinga. Tumakas ang Pranses na negosyante sa pagbabasag ng bintana gamit ang upuan at nahulog ng 4 na metro sa ibaba. Maluba ang kanyang mga sugat, ngunit ganap siyang gumaling. May isa pang grupo sa bubong ng katabing paradahan na magsimula ang sunog. Pinapanood nila ang mga eroplano na lumilipad at lumalapag. Nang mapansin nilang may usok na lumalabas mula sa terminal sa ibaba nila, agad silang tumakbo papunta sa labasan. Nagkamali sila ng desisyon nang tumakas gamit ang elevator mula sa bubong. Pagbukas sa unang palapag, nandoon ang apoy. Dahil sa makapal na usok sa bulwagan, naistorbo ang mga sensor kaya nanatiling bukas ang pinto. Namatay rin sila dahil hindi makahinga. Mayroon ding 3 pulis na natrap sa loob ng terminal na mas pinalad. Nang makita nilang napaligiran sila ng apoy, agad silang nagradyo sa kasamahan nila sa opisina. Nagmadaling pumasok si Ernst G. Walter sa terminal para iligtas ang 3 pero umatras siya dahil sa makapal at nakalalasong usok. Ginawa ng mga pulis ang lahat ng kanilang makakaya para makatakas mula sa nasusunog na paliparan. Sinubukan nilang basagin ang bintana gamit ang piko pero nabigo sila at wala nang nagawa pa. Sa huling sandali, dumating ang grupo ng mga bumberong nakasuot ng kagamitang panangga sa usok sa pintuan. Nakita nilang nakahiga sa sahig ang 3 pulis at humihinga pa. Sa kabila ng usok at apoy, nailigtas sila at nadala sa ligtas na lugar. Halos 4 na oras na nakipaglaban ang mga bumbero para mapatay ang apoy. Alas 7:20 ng gabi, idineklara ng mga bumbero na kontrolado na ang apoy. Ang huling bahagi ng apoy ay tuluyang naapula makalipas ang 2 oras. Nasunog at nasira ng apoy at usok ang Terminal A at B. Muling nagbukas ang paliparan ng Dusseldorf matapos ang 3.5 araw gamit lang ang Terminal C. Mabilis itong nakabalik sa 70% ng dating kapasidad gamit ang mga pansamantalang terminal na yari sa mga tolda at hangar. Sa huli, 17 katao ang nawala ng buhay sa sunog. 8 ang namatay sa lounge, 7 sa mga elevator. May isang pasaherong natagpuang patay sa palikuran at isang babaeng nakatakas mula paliparan ang namatay makalipas ng 2 linggo dahil sa mga sugat niya. Lahat ng biktima ay namatay dahil sa pagkapos ng hininga o paglanghap ng usok. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga bumbero, naiwasan ang mas maraming namatay. Mga 2,000 pasahero ang nasagip mula sa sunog. Mga 66 hanggang 82 ang nagtamo ng malubang sugat at ilang daan ang nagtamo ng bahagyang pinsala. Ang pagkamatay ng 17 katao, daan-daang sugatan at pinsalang umabot sa 1 bilyong German marks, mahigit 600 milyong US dollars noon, ay nagbunsod ng masusing investigasyon.
Walang duda, ang patak ng tunaw na metal sa insulation ang sanhi ng sunog. 3 pulgadang makapal na polystyrene insulation na madaling magliyab ang illegal na nilagay sa ilalim ng konkretong sahig ng access road. Sa pagitan nito at ng nakabiting kisame ng arrival hall, walang anuman kundi isang espasyong walang proteksyon. Masyadong malapit ang insulation layer sa itaas na deck at nalalantad sa mainit na metal mula sa welding. Sinunog ng mga patak ang polystyrene insulation, naglabas ng maraming gas at nagtaas ng temperatura sa espasyo. Umabot sa critical ang temperatura at nagliyab ang 1,000 talampakang parisukat ng kisame. Doon nagsimulang kumalat ang apoy sa buong terminal. Gayunpaman, bukod sa issue sa insulation, natuklasan ng komisyon ng investigasyon na may iba pang mga salik na nag-ambag sa sunog at naging dahilan upang ito ay maging isang trahedya. Ang una ay ang pagkabigong mag-ingat ng mga manggagawang nagsasagawa ng welding sa kalsada sa itaas ng level 1. Hindi nabisuhan ng amo ang fire brigade ng Paliparan tungkol sa pagkukumpuni. Kung nabisuhan sila gaya ng dapat, magtatalaga sana ng bantay sa sunog ang fire brigade. Hindi handa at sanay ang fire brigade ng Paliparan sa mga sunog sa loob ng gusali at kulang pa sa kaalaman sa layout ng Paliparan. Pinaka-importanteng salik ay ang kawalan ng tamang fire detection system sa Paliparan. Walang smoke detector o sprinkler sa silangang bahagi ng gusali kung saan naroon ang Terminal A. Itinayo ang bahaging ito ng Paliparan noong 1972 nung hindi pa required ang mga ganitong sistema. May mga tuyong standpipe sa hagdanan pero hindi ito konektado sa supply ng tubig ng munisipyo at kailangang gamitin ng bumbero. Wala ring roll down na pinto laban sa sunog ang terminal, protection sa mga patayong bukasan sa pagitan ng mga palapag at emergency exit na hagdanan sa airside na bahagi ng Paliparan. Maaari na kontrol ang sunog sa unang palapag kung may roll door at patayong proteksyon. May pananagutan din ang mga opisyal ng seguridad ng Paliparan na hindi napatay ang mga elevator nang magsimula ang sunog. 7 tao ang namatay dahil sa kapabayaang ito. Sa katapusan ng taon, nagsimula ang paglilitis sa korte. Nagsampa ang tanggapan ng piskal ng 700 pahinang sakdal laban sa 2 welder, teknikal na direktor ng Paliparan, arkitekto at mga taga-suri at supervisor ng gusali. Isang dambuhalang paglilitis na may 26 na abogado ng depensa, 74 na saksi at isang hukbo ng mga kinatawan ng media ang nangakong makakamit ang hustisya. Gayunpaman, nauwi ito sa isang mahabang laro ng mga pormal na maniobrang legal. Nakakagulat na matapos ang 5 taon at kalahati ng paglilitis, napawalang sala ang lahat ng akusado. Ayon sa hatol, ang aksidente na kumitil ng 17 buhay ay hindi na iugnay sa tiyak na pagkakamali ng sinumang partikular na akusado. Determinado ang mga autoridad ng Paliparan na hindi na maulit ang mga dating pagkakamali. Dahil dito, ang inayos na Terminal A at bagong Terminal B ay dilagyan ng fire detector, sprinkler, automatic fire alarm, fire reporting system at smoke removal systems. Dagdag pa, gumawa ng 36 security exit at naglagay ng divider sa loob at pagitan ng palapag para mapabagal ang pagkalat ng apoy at usok. Pinakamahalaga, ang insulation panel, kasangkapan at inventaryo ay gawa sa di nasusunog na material. Totoo, malakas ang hangarin na di na maulit ang mga trahedyang gaya ng nangyari noong 1976. Pagdating sa buhay ng tao, walang safety procedure na hindi pwedeng sundin at walang halagang hindi kayang bayaran. Panurin ang susunod na episode kung interesado ka sa video na ito. Like at mag-comment kung gusto mong suportahan ang channel.